Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sabi sa Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay nagpunta rito upang maglingkod, mag-rescue operation para sa ating katubusan. Naway madama natin ang pagliligtas na ito sa ating buhay, pamayanan at buong mundo. Isama natin ang ating mga pangangailangan at lahat ng nagpapadasal sa atin, lalong-lalo na ang ating hangarin na maghari ang kapayapaan, tigil, karahasan, tigil, digmaan sa buong mundo, lalong-lalo na nagaganap ngayon sa gitnang silangan. Naway ang kapayapaan at mapayapang pagkakasunduan, non-violence, ang maging paraan na ating maresolba ang hindi pagkakaunawaan ng mga bansa. At upang maging karapat dapat tayo sa biyaya ng dakilang pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, sama-sama tayong magbalik loob ngayong panahon ng Kwaresma at hingin ang dakilang habag ng Diyos. Ikaw, Jesus, ay nagpakasakit upang kami mabigyan ng buhay na ganap at kasaya-saya. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ikaw, Jesus, ay naglingkod upang kami ay makaranas ng grasya ng dakilang habag ng Panginoon. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Ikaw, Jesus, ay nagpakasakit at nagpasa ng krus. Tanda ng iyong pagmamahal sa aming lahat, lalong-lalo na sa mga kapuspalad, mga nasa laylayan at nakalimutan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, pagalingin ang ating mga karamdaman, palayain tayo sa lahat ng umaalipin sa atin, at akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan, at patadagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa ating, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko.
Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aki pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungang ako'y naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Wika mo'y aming iringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutuktin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan, ibibigay sa mga hintil. Siya ay tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Mainom nga ninyo ang kopa ng hirap ko, ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ay ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay para matubos ang marami. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kwaresma, nanggaling sa numerong 40, ito ay isang makapangyarihang simbolo at paghahanda sa pinakadakilang kapistahan ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Kristo, the resurrection of the Lord.
Ang ating Panginoon ay sinugo ng Ama, hindi upang maghari, ngunit upang maglingkod at ihandog ang kanyang sarili para sa ating katubusan. 2,000 taon na nakakaraan. Sabi nga merong rescue mission na tayo po'y iligtas. At tayo po ay ligtas na. Dahil nga si Kristo ay muling nabuhay. 2,000 taon na nakakaraan. Nagtagumpay sa kasamaan, nagtagumpay sa paghihirap, nagtagumpay pati sa kamatayan. Pero ang tagumpay ni Kristo, huwag po natin kalilimutan, ay hindi para sa Kanya. Ito'y para kanino? Hindi kailangan magtagumpay ni Kristo sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. He is perfect. Hindi niya kailangan magtagumpay. So para kanino yung tagumpay ni Kristo? Sa kasamaan, sa kamatayan, no? Sa kalupitan sa mundong ito. Ang tagumpay ni Kristo hindi para sa Kanya, ito po'y para sa atin. Upang tayo rin ay magtagumpay tulad ni Kristo. Amen? Ayaw nyo bang magtagumpay sa inyong mga problema? Magtagumpay sa kahirapan, magtagumpay sa karahasan, magtagumpay sa kaguluhan. Ngayon, gumugulo na naman ang mundo dahil nga itong presidente ng Amerika ay may pagka-war freak. No? Mahilig lumusob ng mga bansa. No? Di ba? Yung mga nuclear daw. Ang gusto niya kasi, Amerika lang ang pinakamaraming nuclear bombs. Ano? Makasariling pagnanasa. Nais natin magtagumpay sa kahirapan. Magtagumpay sa mga kalamidad. Magtagumpay sa climate change. At lahat ng mga trahedya na gawa lang ng tao. Magtagumpay din tayo sa karamdaman. Lalo na ngayon, dami may cancer. Dami may sakit. Yan po ang dulot ni Kristo sa kanyang paglilingkod. At hanggang ngayon, siya ay naglilingkod sa atin. Upang tulad niya ay magtagumpay din tayo. Amen? Pero paano tayo magkatagumpay? Yan ang hamon, kaya't binibigyan tayo ng 40 araw ng Kwaresma upang tunay na magtagumpay, no? Sa mga kasamaan sa mundong ito. At alam po natin ang ugat ng lahat ng kasamaang yan na ningning ng panahon ng Kwaresma. Ang ugat ng lahat ng kasamaan, ang ugat ng lahat ng pagdurusa, ang ugat ng lahat ng karahasan, malisya, kadiliman sa mundong ito. Ito po ay ang kasalanan. Kaya ngayong Kwaresma, no, tayo po'y ginagabayan ng ating Santa Iglesia na maging gising mulat at tayo po ay nagninilay sa katotohanan na ang susi ng lahat ng kapalpakan sa mundong ito ay dahil sa kasalanan. Sin. No? At yan po ang ating pagnilayan, paano natin mapaglalabanan itong sin, sapagkat lahat ng sakit, karahasan, kaguluhan, kadiliman, pagkakahidwaan, lahat po yan nakaugat sa isang bagay lang. Kasalanan. No? Lahat po tayo ay makasalanan. Sabi nga sa Biblia, all sinned and fall short of the glory of God. No? Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, let us be conscious of the reality of sin that prevents us to become victorious. Ano ba itong kasalanan na ito? No? Sabi sa Biblia, maraming kahulugan ang kasalanan. Unang-una, ang root word ng kasalanan ay hamartia. Pakisabi nga, hamartia. Yan, no? Sa Kapampangan, amartia. Diba, no? Hamartia. Nang ibig sabihin ay lumihis ng daan. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Pag tayo nagkakasala, lumilihis ka ng daan. Merong daang matuwid. Alam po natin yan. Alam natin kung ano yung tama sa mali. May daang matuwid. Kaya pag tayo nagkakasala, pinasya nating lumihis ng daan. Kaya marami sa atin naliligaw. No? Nawawala. Nagwawala at nagiging malala sapagkat lumihis tayo ng daan. Ayun. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, upang tayo magtagumpay tulad ni Kristo, hinahamon tayo bumalik uli sa tuwid na daan.
Yan ang unang kahulugan ng kasalanan, hamartia. Ang pangalawang kahulugan ng kasalanan sa Biblia, ito pong tinatawag na sa Latin, baka ma-interpret ni Jeff, no? Curvatus in se, no? Sa Latin, convertus in se. Ibig sabihin ay to be encaved to oneself. No? Maging makasarili. Nakatingin ka lang, nakatuon ka lang sa iyong sarili. No? Kaya pag tayo po ay nagiging makasarili, sakim, at palagi mo iniisip ang sarili mo, yan ang ibig sabihin ng kasalanan. Nagkakasala tayo kapag hindi mo iniisip ang iyong kapwa. Ang mahalaga lang sa iyo ang iyong sarili. Kaya ang kasalanan, ano spelling ng kasalanan sa English? S-I-N. Anong letter sa gitna? I. Tamo? Sapagkat ang mahalaga lang sa iyo ay ang sarili mo. Kaligayahan ko, pangangailangan ko, ambisyon ko, pangarap ko, direksyon ko, kinabukasan ko, at hindi mo pinagpapahalagahan ang iyong kapwa. Lalo na ang Diyos. Kaya ang unang kasalanan ng tao ay, ano yung unang kasalanan ng tao? Sa Garden of Eden, pride ang unang kasalanan ng tao. Gusto niya maging Diyos. Ano ang spelling ng pride? Ano na naman ang letra sa gitna? Ay na naman. Tama yun. Diba? Kapag nag-iisip tayo na masama, malis siya. Malice. Oh, tingnan mo na naman ang spelling niyan. Ano nasa gitnang letra? Ay na naman. At pag nakagawa ka ng krimen, crime, ano na naman ang letra sa gitna niyan? Ay na naman. Kaya puro ay. No? Diba? Kapag palaging naghahari ang ating sarili, ang ating ego, no? Well, ego-centered, not God-centered, diyan po tayo nagkakasala. Nawawala tayo sa ating dapat na patutunguhan. Nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos at hindi para sa ating sarili. Merong isang pilosopo, yan ang sinasabi niya, no? Ego drama versus no? Pag tayo nakasento sa ating sarili, yan ang simula ng katapusan natin. At mahirap may kasama na makasarili. Mantakin mo, asawa mo makasarili, patay kang bata ka. May kasama ka sa opisina, ang inisip lang niya, puro sarili niya. No? Talagang hihigupin tayong buhay niyan. Kaya kasalanan, sin is to be encaved. No? At napakaliit na mundo. Ang liit ng mundo mo kapag ang iniisip mo lang ang puro sarili mo at hindi ang iyong kapwa. At ang pangatlong kahulugan ng kasalanan sa Biblia ay, alam po natin yan, ay violation, no? Paglabag sa utos ng Diyos. Yan ang pangatlong kahulugan ng kasalanan sa Biblia. Paglabag, violation of God's will. Nilabag natin ang utos ng Diyos. No? Nilabag natin ang batas ng Diyos. Nilabag natin ang salita ng Diyos. At marami tayong makikitang kahulugan yan sa Biblia. Kapag tayo po ay nagkakasala, hindi natin sinusunod ang Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, no, ang siyang magpapalaya sa atin, ang salita ng Diyos ang magpapagaling sa atin. Ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin. At ang salita ng Diyos ang magliligtas sa atin. Kaya pag nilabag natin ang salita ng Diyos, sabi nga ngayon, di ba? Sa giyerang nagaganap ngayon sa buong mundo. Ano sabi ng Panginoon? Exodo 20, huwag kang papatay. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan, huwag kang papatay. Pero ang giyera, alam naman po natin, sa digmaan, walang panalo dyan, lahat talo. In every war, there are no victors. All are victims. No? Kaya sabi nga ni Kristo, love your enemies. If you want to be perfect, pati kaaway mo ay mahalin mo. Alam mo, sabi niya yan, ha? If you want to be perfect, you must love your enemies. No? Diba? Pray for those who persecute you. Diba? Kaya sana pagnilayan po natin ito. Kaya kayong panahon ng Kwaresma ay binibigyan tayo ng napakagandang panahon, 40 days, no? Na tayo po ay makapagbagong buhay, magbalik loob sa Diyos upang tunay na maranasan natin ang tagumpay ni Kristo. Na maging tagumpay din natin. Sapagkat lahat ng kasamaan, kadiliman, kaguluhan, kapalpakan sa mundong ito ay nakaugat sa kasalanan. No? Paano natin gagawin yan? Binigyan po tayo ng 3 classic discipline ng simbahan.
Huwag natin kalilimutan ngayong panahon ng Kwaresma para tayo makapagbagong buhay at magtagumpay tulad ni Kristo sa kasalanan at lahat ng epekto ng kasalanan sa ating buhay. 3 disiplin yan. Ano yung 3 yan, Omer? Prayer, fasting, and almsgiving. Yan po yung classic yan. Prayer, fasting, almsgiving. Sa panahong ito ng Kwaresma, dagdagan po natin, habaan, payabungin ang ating mga gawaing espiritual. Nasabi na po ng ating mga parian. Andiyan pagsimba, pagrodosaryo, pagbasa ng Biblia, pagdalaw natin sa mga spiritual pilgrimages, no? Prayer and prayerful activities. Sabi nga ni Saint Damasin, prayer is the raising of our minds and hearts to God, to be more God-conscious. Sabi nyo nga, God-conscious. Ayan, no? Not self-conscious, but God-conscious. Di ba? Hindi ego-centered, but God-centered. Yun. Ngayong panahon ng Kwaresma. Pangalawa ay fasting and abstinence. Very powerful. No? Yan daw ay, kung yung prayer ay reconciliation with God, ang fasting and abstinence, reconciliation with oneself. No? Para tayo po ay gumaling, para po tayo ay tumibay. No? Binigyan tayo ng napakagandang biyaya ng pag-ayuno at abstinensya. Na madalas natin hindi ginagawa, madalang. Fasting, minsan ka lang kakain. Abstinence, hindi ka kakain ng may muka. No? Di ba? 2 pagkain natin sa mundo. May muka at walang muka. No? Yan po, yung fasting and abstinence, napakaganda niya. No? Fasting, ito po yung, anong benepisyo ng fasting and abstinence? Self-control. No? Napakahalaga niyan. Sabi nga sa 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, ngunit espiritu ng kapangyarihan. Pagpipigil ng sarili, no, na kailangan natin in order for us to become mature, fully human, fully alive. Kaya meron tayong sense of self-control. Kaya andyan ang fasting and abstinence. No? Pinipigilan natin ang ating mga pagnanasang makamundo upang lumago tayo sa pagnanasang espiritual. Pati si Kristo nag-fasting. Lahat ng mga dakilang tao nagpa-fasting. No? And abstinence. At kung di nyo alam, hindi lang po pang spiritual ang fasting and abstinence. Na? Ito po'y pang physical din, emotional. Ngayon po na-discover ng siyensya na meron palang positive effect ang fasting and abstinence. Pag hindi ka kumakain, lalo na pag umaabot na ng 16 hours a day, subukan mo kaya yan, Jeff. No? Ang problema kasi sa atin, hindi matapos-tapos ang ating pagkain. Kain tayo ng kain. Pero pag daw po tayo nag-aayuno at nag-abstinensya, lalo na pag tumatagal na, 12 hours, 16 hours, no? Ina-activate yung tinatawag na autophagy. Narinig mo na ba yan, Omer? Autophagy? Pakisabi nga po, autophagy. Paki-spell. Wag na lang. Kaya na-spell. Mahirap i-spell lang yan. Ano yung autophagy? Ang ibig sabihin ng autophagy, self-eating. Self-eating. Pag tumatagal na po tayo sa pag-ayuno at abstinensya, subukan nyo. Hindi kayo manghihina. Akala mo manghihina ka. Lalo ka lalakas, no? Sapagkat ang yung pong autophagy, ito po scientifically proven, ha? No? Yung pong nag-discover nito ay binigyan ng Nobel Prize Award, no? Autophagy, self-eating. Pag hindi ka kumakain, nag-activate ang mga sundalo ng katawan mo. Nabubuhay yung sundalo ng katawan mo. At kinakain niya, kaya nga self-eating eh. Kinakain niya ang mga lason sa katawan mo. Mga toxins, free radicals, dead cells, and cancer cells. Yan, no? Yan po ang epekto ng fasting and abstinence. Hindi lang pala siya pang kaluluwa. Pati katawan natin, pinapagaling, pinalalakas ng fasting and abstinence. No? Napakagaling talaga ng Panginoon. No? Para tayo gumaling, hindi lang sa ating kaluluwa, pati sa ating isip, puso, at buong katawan. The power of fasting and abstinence. At syempre, dahil hindi ka kain ng fast food, junk food, processed food, may natipid ka. At ang natipid mo, hindi mo lalagay sa bangko yan,
Idodonate mo yan sa Caritas Manila. Ito mo, napasok ko na, no? Yan, no? Almsgiving. Yan, pangatlong parte. No? Pasensya na kayo, no? Kasama sa script natin yan, no? Hindi naman sa akin ang galing yan, sa simbahan ang galing yan. No? Prayer, fasting, and almsgiving. Iabuloy mo yan. No? Para po, ano ba natin kailangan iabuloy sa mga mahihirap, sa nangangailangan, mga biktima ng kalamidad, para po matuto tayong wag sa sarili lang iniisip natin. Pansinin natin ang ibang tao. No? Ituon po natin ang ating atensyon sa ibang tao. Kaya mahalaga yung almsgiving. Naghahandog tayo ng tulong ng ating panahon, talento, yaman para sa pangangailangan ng kapwa. And the more you do that, mas naglilingkod tayo, tumutulong sa kapwa, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Sabi nga sa Lucas 6, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, ustong takal, siksik, liglig at umaapaw. The more you give, the measure that you will receive is in the measure that you give. No? And your being increases in the measure that you give it away. Sabi nga na St. John Paul II, habang hinahandog mo ang iyong sarili, kay nag-aabuloy, nagtumutulong sa kapwa, lalo mong masusumpungan ang tunay mong pagkatao ayon sa plano ng Diyos. No? Kaya sana mga kapanalig, wag po nating aksayihin ang panahon, ang Kwaresma, isang mapagpala, mapaghimalang panahon. Para tunay tayong magtagumpay, tulad ni Kristo na nagtagumpay sa mundong ito. Sa kanyang muling pagkabuhay. Naway magtagumpay din po tayo sa kasalanan at sa lahat ng epekto ng kasalanan sa pamamagitan ng disiplina ng pagdarasal, gawaing spiritual, pag-aayunot, abstinensya, at ang pagkawang gawa. Tumayo po tayong lahat at sabihin natin sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kaming. Panginoon, dinggin. Itinataas namin ang bawat isa na naway ngayong panahon ng Kwaresma, tunay kaming makapagbalik loob, kalimutan ng sarili, mabuhay sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin. Ipagdasal natin ang bawat isa, tulad ni Kristong nagtagumpay, magtagumpay din tayo sa kasalanan, kasamaan, karamdaman, pagkakanya-kanya, digmaan at karahasan at maghari ang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal natin ang mga malayo sa Diyos. Hindi nagdarasal, hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Biblia. Naway sa ating sama-samang panalangin, sila ay pukawin ng Espiritu Santo at makita nila ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal natin ang mga may sakit, mga malubha, mga biktima ng kalamidad na gawa ng tao at gawa ng kalikasan, mga taong nawawalan ng pag-asa dahil sa mga hirap ng buhay at pasakit ng buhay. Naway may mga magmagandang loob tulad natin na maghandog ng panahon, talento at yaman, tumulong sa kapwa na nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang kapayapaan ng mundo. Pagkatapos ng digmaan sa lahat ng parte ng mundo at maghari ang shalom, ang kapayapaan ni Kristo at magkasundo ang mga nagkakahidwaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga personal na kahilingan at ang kahilingan ng ating mga kapanalig na ngayon ay nakikiisa sa atin sa online Mass. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapanalig. Pagpalain mo sila, naway makapagbagong buhay sila ngayong panahon ng Kwaresma, talikuran ng kasalanan, at tumanaw sa grasya ng dakilang habag ng Diyos. At mapasa amin nawa ang pagpapala ng aming pagbabagong buhay. Alang-alang kay Kristo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayong mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa Ama buong naming sanlibutan. lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagkapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagkatangkilik. Kaya kaisa ng mga helad banal, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhol sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami mag-asalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang Santa Iglesia na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo ng Cubao at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din natin sa misang ito ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw at lahat ng mga namatay, biktima ng digmaan, kalamidad, karamdaman at mga aksidente. Kaawaan mo kami bigyan ng buhay na walang hanggan kaisa ni Maria, ina ng Diyos, ina nating lahat, kanyang esposo San Jose. Kaisa ng mga apostol at banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang dakilang amen ay tanda na kapiling na natin sa Hesu Kristong muling nabuhay sa anyo ng tinapay. Matinig at magpasalamat sa Ama na nagsugo sa anak. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa lahat ng aming kinakatakutan, kaguluhan, kasamaan, habang buong gala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga kapanalig, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na buhay, pagbabagong buhay, ngayong panahon ng Kwaresma, at ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw, sa muling pagkabuhay ni Kristo, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi ng buong ngiti ang kapayapaan ng Diyos. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito si Jesus, ang Kristo, ang Diyos ng buhay, ang Diyos ng pagpapala, ang Diyos ng ating kaligtasan, ang Kordero. Mapalad tayong lahat na tinipon sa kaniyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo
sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo, at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago natin bigay ang banal na pagkabasbas, muli tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga naghandog, nag-ayos ng ating misa sa Miyerkules na ito. At meron tayong mga paalaala. Dadalaw po sa atin ang relic, no? The miraculous relic ni Saint Charbel Malouf, patron saint ng mga may sakit at naghihirap sa karamdaman, March 9 to 13, dito po sa ating Radio Veritas Center. Paki-ibahagi po ang mabuting balitang ito para mas maraming maabot ng ating mapaghimalang santo. At patuloy po tayo sa ating mga gawaing spiritual. Dumalo tayo ng mga recollection ngayong panahon, makapag-umpisal, at na makagawa tayo ng mga spiritual pilgrimages upang tunay tayong makapaghanda sa paggunita natin sa dakilang muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos araw-araw, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naganap na piging, humayo tayong taglay ang bagong buhay kay Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa